yung takeaway ko before na nare-remind ako ngayon, yung pandemic specifically, talagang yung security po natin, parang hindi nakaangkla or based sa kung saan tayo nagtatrabaho. Kasi hindi siya real security na, okay, may trabaho ako, may source of income ako, I am safe and lahat provided for sa akin. Kasi sa totoo lang, yun nga, mas mabilis tumaas yung inflation. Ngayon nga natutunan ko yung about medical inflation, mas mabilis din sa economic inflation and all of that. Kailangan na maging open yung mind and understanding natin na walang ibang magre-rescue sa atin, not even the government, kundi sarili natin. And kailangan ma-open yung conversations na lagi kasi nating napag-uusapan yun, mag-budget, magtipid, and I think it's coming from ano talaga spirit of fear. Yung takot kasi, 'di ba? Kaya mas nagiging okay, mag-hoard ako or magtitipid ako, hindi na ako gagastos ng ganyan kasi natatakot tayo. Kasi nga, hindi natin control yung maraming bagay. Tapos parang limited pa tayo yung security natin, yung capacity natin nakabase sa employment natin. Or, ganito yung binibigay sa akin, noon kasya pa, 30,000. Noon kasya pa, may more than enough pa. Nagtataas yung responsibilities sa bahay, nagmamahal lahat. Ngayon, suddenly, hindi na siya okay yung 30K, pero dahil doon nakabase yung security ko and yun lang din yung inaasahan ko, yung i-adjust ko, parang, di ba po, napapangunahan ako ng takot na yung dating sakto, hindi na sakto ngayon. Kaya out of fear na lahat yung ginagawa ko. Kaya hindi na rin ako nakakapag-isip ano pa yung other opportunities for me na mag-grow tong income. Pero, dahil nandyan naman na yung internet, actually ngayon, naniniwala ko na ngayon talaga yung time na lahat ng tao, kung gugustuhin, kung open-minded and all, kaya nating mag-create ng more than enough for us kasi nandiyan yung internet and all of that. Pero dahil kung takot tayo yung nangunguna sa atin, tayo magiging open for all of this. Kaya I think sakto lang yung conversation na to para mag-open ng ganun na ito yung possibilities na may nangyayaring ganyan and understandable na pwedeng natatakot tayo or na-overwhelm. But at the same time, kailangan mag-step up talaga tayo kasi walang ibang magsisave sa atin. So, ayun, number one, kailangan mas maging open tayo ano yung other opportunities for us to grow. And yung security natin, tayo yung gagawa. Hindi company, hindi ibang tao. Pero yun, kung tayo mismo nag-invest tayo sa own learnings natin, ano ba yung skills na malaki yung return sa atin, hindi lang subject to learn. Pero yun, like sales, marketing, yung mga ganyan sa mga online, mga technical skills na pwedeng ibenta or services, it pays na maglaan tayo ng time doon. Hindi naman siya biglaan kasi kung skills yan, it will take time para ma-master mo yan eh. Hindi ka naman agad magaling magbenta, hindi ka naman agad magaling sa ganitong bagay. So, it will take time pero ang point lang is it will be worth it. Kasi exponential yung magiging growth doon. Monetarily, sa confidence. Yan. And darating yung time na talagang yung ma-overcome nun yung fear natin na ito lang yung pinangahawakan ko, 30K or 50K. Yung tinataniman natin na skills, eventually, ngayon, parang 500 lang, magiging 1K na yan. Darating time, 50K, hindi mo na makakap yung limit niya. So, yun, yung isa sa way na nakikita ko na it will take time, pero darating yung time na yung inflation, yun nga, hindi man natin control yung macroeconomics, pero yung personal economics natin, magiging okay or better. To summarize yung sinabi niya, focus on the things that you can control. Bottom line, yung mindset natin. Kailangan napaka-strong ng mindset natin. Your energy, sa dami ng mga negative feedbacks, comments sa social media, choose kung saan ka nag-spend ng attention mo.
kung saan ka nagbabasa. Kasi kung ano yung kinokonsume mo, yun yung papasok talaga sa isip mo. Oo. Sa baka next time, nasasabi mo na siya. Pero hindi mo alam na yun na pala yung nangyayari. Kasi our words create our world. Kaya mas mahalaga na every morning, magsimula ka na, mag-meditate. Huwag mo na magbasa ng balita. Oo, pagkagising. Kasi nga what you feed your mind in the morning especially, magdedictate na siya ng mood mo for the day. So pag negative, napasok na agad yun. Kasi nga fresh yung utak natin pagkagising. Pag nakatulog ka, garbage in, garbage out. Kaya piliin natin kung ano yung magagandang ipapasok sa isip natin para mas maging maganda yung for the day. Hindi lang tayo nakafocus sa mahal ng presyo ng bilihin, yung mahal yung transpo, yung oil. Kasi kapag may mga makausap ka na iba, meron pang iba na mas mahirap ang pinagdadaanan kaysa sa'yo. Kasi feeling lang natin, yung challenges natin, ikaw na may pinaka-challenging na life. But if you talk to other people, yung mga challenge na to pay the bills, yung mga natutulog sa tulay, yung mga blue-collar workers, mas mahirap nga yung pinagdadaanan nila versus sa atin. Kaya yun rin yung na-experience ko kapag nagko-commute eh. Kaya minsan gusto ko rin talaga naglalakad-lakad dyan. Kasi feeling ko, I'm one with them. Napifeel mo na, tinitignan ko rin yung mga mukha ng mga iba, lalo na kung breadwinner sila, katulad mo. Super laki ng mga responsibilities to protect the family, to help pag-survive day by day. Survival period talaga ngayon for most of the Filipinos. So, to wrap up yung discussion po natin today, for me, yung takeaway ko sa mga nangyayari ngayon, number one, gaya din sinabi po ninyo, maging very selective sa kung ano yung hahayaan natin na thoughts, kinokonsume natin na media, even music, yung mga pinapanood. Kasi malaki yung effect sa atin, malaki yung effect sa kung ano yung iniisip natin, malaki yung effect sa kung ano mararamdaman natin. And definitely sa kung anong gagawin natin. So kung puro negative news, una pa lang balita na agad yung binabasa, alam na natin, yung balita, karamihan niya negative. Di ba? Mga bad news yung binabalita kasi yun yung nagsisell sa madla. So kung yun yung kinokonsume and hindi value adding sa atin, like for entertainment lang, pero negatively naman tayong na-affect. I think bawas-bawasan talaga yun. And instead, I would focus, alam ko mahirap, pero I still focus on things na grateful for ako. Kahit gano'n yan kasimple, kasi nag-iiba yung parang posture natin, nag-iiba yung energy na nag-give off if coming from place of gratitude. Kasi nasa isip natin na we're receiving more than enough, kaya tayo grateful. And yun din, mas nagiging, yung energy din na nabibigay natin sa ibang tao, mas positive, kasi tayo positive. And I think sa mga nangyayari ngayon, kailangan natin ng uplifting na spirit talaga, na yun din yung may share sa iba. So, yun siguro po. And then, also, ito talaga yung time na for us to rethink healthy. Yan din yung naiisip ko. Oo, di ba? Rethink yung mga ginagawa po natin na pwedeng noon nag-work siya pero ngayon hindi na siya helpful sa atin or hindi na siya relevant. Kung halimbawa ngayon close lang tayo na etong trabaho ko, ito lang yung gagawin ko, dito lang ako magfo-focus. Sa totoo lang, we have more control than we think na meron tayo sa nangyayari sa life natin. Wag na yung sa macroeconomics and all, wala tayong control dyan. Pero yung sa nangyayari sa buhay natin, may control tayo. Minsan lang feeling natin helpless tayo kasi na-overwhelm tayo sa problems. Pero kung yun, lalaanan natin ng time. So, yun, I would suggest talaga na think of ways to increase our capacity to earn. Kesa, important na syempre yung budgeting, important yan yung magbawas-bawas ng mga unnecessary expenses, sama naman talaga. And at the same time, yun, pwede yun, same truth na mangyari. Nagbabudget ka and ini-increase mo yung capacity mo. Kahit yung sa mindset mo na ano pa yung possible ways for me na hindi lang ako magre-rely ng ganito yung income ko. Kasi, syempre,
yun, pag na-solve natin yung money issues, marami ring other aspects ng life, mas Agree. kaya nating ma-solve kasi, yun nga, pagkain, kailangan ng pera. Better transportation, convenience, kailangan ng pera. Better place na kung saan ka nag-stay, kailangan lahat talaga. So, wala na tayong choice talaga. Wala na tayong choice talaga kundi mas mag-increase yung capacity natin and yun, seek opportunities na for us to, ano. And also pala, yun, alagaan natin. Mental health, physical health, important. Hindi, we cannot afford to get sick in this economy, this moment, lalo kung wala tayong medical and health insurance. Wala. So, kailangan alagaan natin yung ano, and lalo kung may iba tayong dependents, family, anak, kapatid. So, ayun po sa akin yung takeaway ko sa mga ganap ko today. Marami ka rin na-share. Ang gusto ko na lang i-share, health is wealth. Talaga yung totoo, dahil nga yung healthcare inflation, this 2026 will be 14 to 16%. Ang tanong, ganun rin ba kabilis yung pag-increase ng income mo? Last time, 10.1 lang kasi siya percent. So may ganun kaming data dahil nito kami sa AAA. May search mo rin naman yan sa internet, ask help rin naman kay ChatGPT. So, sobra talagang laki nung increase. Kaya ayaw naman natin na lahat ng hard-earned money mo na pinaghirapan mo over the years ay mapupunta lang sa healthcare expenses nang dahil sa nagkasakit. And please schedule the things that matter to you. For example, when it comes to health, every morning, kanina nga binibiro ako, ilang exercise na ako in a day kasi Monday to Friday, 6 a.m. magwo-walking kami ni Mami tsaka tita ko. Tapos pag uwi ako sa bahay, may 6 p.m. ako na yoga or 7 o'clock na class, iba-iba. Nagme-make time ako na maka-attend every day kung kakayanin, depende sa schedule ng mga trabaho. Aalis ako na maaga sa office kasi mag-gym ako. Yung proud ako sa sarili ko na nagagawa ko siya. Kasi ilang araw ko na siya ginagawa last week. And most importantly, kapag may nagagawa ka na na-accomplish mo yung mga things, nakakapag-create ng positive energy. Yes. Nagiging happy ako. Yes. Maliban sa yun kasi rin naman ang effect ng pagwa-walking at pag-exercise, pag-jog, pagpapawis. Mas kailangan natin dun mag-focus kasi health rin naman yung nagke-create ng finances. Diba? Yun rin, health rin naman yung magke-create ng mga things to do natin to create the results that we want in our lives. Kaya wag nating kalimutan to protect our health. And to close our session, uulitin lang namin ulit ang favorite quote na binabanggit sa amin ni Sir Roquel, our mentor dito sa AAA. Ang sabi niya, the only way to beat inflation is to afford it. Ay. Oh, tandaan nyo yan ha. Mic Kasi drop. very helpful. Mas madali mag-increase ng income to afford it than mag-budget na lang lagi. Yun lang. So see you in our next episode. Bye!